Hi! So, Hugot Webes na naman po. Ayan, nandito na naman kayo at nanonood sa aking YouTube channel ng kung ano-anong kalokohan na pinagsasabi ko dito. Pero anyway, babati muna ako. Ayan, binabati ko po si Miss Danica Ramos na ngayon ay nasa Baguio City. Ang kaibigan kong si Florence Adeline na nasa Coronadal, South Cotabato at ang aking friendship na si Samantha Aquino na nasa Naga. Huhugutan po natin ngayong araw na ito ay ang larong 2048. Walang kabuhay-buhay na. Pero anyway, Hugot Webes 2048. Sa buhay, parang 2048, may goal ka. Sa 2048, ang goal mo, maka-achieve ng tile na 2048. Sa buhay, dapat alam nyo yung goal nyo. Actually, dapat sa simula, alam nyo na yung goal nyo. Kasi dun, magbe-base lahat ng desisyon nyo, lahat ng mga actions nyo. Ayun, dapat sa buhay, alam mo, may goal ka. Dapat, may strategy ka din sa buhay. To achieve your goal, kunwari, ang goal mo is to graduate. Syempre, mag-aaral ka. Hindi pwedeng, gusto kong graduate, sige, kukulang ako sa hindi lalapit sa'yo yung diploma. Para siyang kwento. Parang kwento yan ng buhay. Sa 2048, you start from scratch. Magsisimula ka naman talaga sa wala. And you will work your way up. 2 tiles lang ang mayroon dyan. Once na may sumulpot na bagong number, yun yung parang event sa buhay mo. Para manalo ka, dapat may strategy kang naiisip. Nung unang time akong naglaro, syempre wala naman akong alam dyan. So, nag-freestyle lang ako. Bahala na kung anong makitang numbers. Ganun. Pero, nung na-realize ko ito yung strategy, naisip ko, sobrang labong manalo dun sa pag-freestyle. Kasi, mababa lang yung scores ko dati compared nung may ginagawa akong strategy. So, to give you a tip, yan, sa mga naglalaro ng 2048, kung gusto nyo nga maka-2048, ang ginagawa ko, sinastabilize ko yung largest number sa isang corner. Tapos, yung mga susunod na moves ko, towards one side lang, para maayos siya. Yung pinaka mataas, tapos yung susunod, tapos yung susunod. Ayun, chain effect. Para hindi sabog yung mga numbers. Kasi yun naman yung mahirap kapag yung isang 1024 nandun sa upper right corner, tapos yung sa 1024 nandun sa gitna. So, mahirapan ka. Kapag in-immobilize mo yung isang side, minsan nasa-stuck yung grid mo. Yung parang no choice ka na. Tapos, ako ginagawa ko, nagdadasal na lang ako na wag lang talagang susulpot yung number para magulo yung grid ko. Minsan natutupad, minsan hindi. Kapag natutupad, syempre, ayun, as usual, continuous lang yung game. Pero pag hindi, you have to adjust. Yun, siguro meron pakialaman yung number. Yun lang. You have to live with it and adjust. Kung kaya mo siyang ibalik sa dati, why not? Kung hindi, edi, hayaan mo na lang na nandun siya. Kunyari, parang wala na lang labo eh. Nakuha lang dun, huwag kang maging maladaptive. Sabi nga ng prof, ayun, may strategy ka na. Pero minsan, hindi mo rin talaga maiwasan na magka-wrong move. Yung mga tirang hindi naman sadya or nagkamali ka lang ng akala. Minsan yun yung dahilan ng pagkatalo mo. Pero kung mahusay kang magdala ng problema, marirealize mo na kahit hindi naman yun yung nasa plano mo, eh makakagawa ka pa rin ng paraan para mabalik sa dati or masunod pa rin yung plano mo. Ayun nga, tulad sa buhay, hindi naman maiiwasan na magkamali ka. Hindi naman naiiwasan na nagkakamali. Syempre, tao nga tayo eh. Nasa sa'yo yun kung paano ka magka-comeback, paano mo susolusyonan yung problema mo. Nasa kung paano ka magdala ng problema. Kung iiyakan mo na lang ba? Or gagantihan mo? Or mag-move on ka? Nasa sa'yo yun. Kung madali kang makahanap ng solusyon sa mga problema mo, edi mas madadalian ka ng bumalik sa kung anong pathway yung dinadaanan mo para ma-achieve yung goal mo. And sa pag-achieve ng goal, minsan pag parating, syempre lalo ka nang kinakabahan. Ayan, yun nga, ano ba? Totoo na ba to?
ito na ba yun? Ito na ba yun? Todo na ba ito? Ganyan. Oh my God. Talagang, nakakatakot naman talaga. Yung experience ko bago ako mag-2048, nakakakaba kaya kapag may isang 1024 ka na, tapos malapit ka na ulit magkaroon ng isa pang 1024. So, parang, ang dami mo naisip, parang ano ba, totoo na ba to? Ma-achieve na ba to? Ma-achieve ko na ba yung 2048? Paano ba pag nagkamali ako? Ano ba? Oh my God, as in promise, nanginginig ako. Sobrang saya. Ewan ko kasi parang mababaw lang talaga ako na tao. Pero nung may screen na you won, parang okay, party-party na. Yung first time kong mag-2048 talaga, presentation ng project namin sa PI, kinakabahan kami parang, pero sabi ko, bahala na. Tara, sunod na tayo. So yan, congratulations na na-achieve mo na yung goal mo. Pero, may option na keep going. Yung keep going na yun, nasa sa'yo yun kung mag-a-achieve ka pa ng mas mataas dun sa initial goal mo. Kaya, there is always room for improvement. So, yung sinasabi ko kanina na, yun nga may goal ka na 2048, hindi ka dapat fix. Ito lang everyday, there's room for improvement talaga. Not necessarily hindi ka nag-succeed, pero always be the better version of yourself as much as possible. Pero after lahat, pag nakita mo na yung congratulations, ako parang nakalimutan mo na lahat ng pinagdaanan mo. Parang, kunyari graduation, parang, nakakahinga ka na ng maluwag. Kung matalo ka man, hindi mo naman kailangan maging malungkot. Kasi pwede mo namang pindutin yung option na try again. Pwede kang magsimula ng panibagong laro. Pero this time, mas marunong ka na. Natuto ka na sa mga pagkakamaling ginawa mo nung mga previous times na natalo ka. At this time, mas mataas na yung chance mo manalo. Kaya try and try until you die. Try and try until you succeed talaga. It's not the end of the world. It's not the end of the world. Nako, nagkamali ka nga, pero pwede kang matuto sa mga pagkakamaling yun para sa susunod, mas marunong ka na. At mas hindi ka na magkakamali. Ang importante ay natututo ka dun sa mga pagkakamali at hindi nawawala yung drive mo para makamit yung goal na gusto mo. Kasi gusto mo yun sa'yo nang galing yun. Ito yung gusto mo makuha. Sino bang kukuha nun para sa inyo? Kayo lang rin. Kayo lang rin. Follow me on Facebook, Twitter, SoundCloud, AskFM, Instagram, and my blog. Bye-bye!